Alas 5 Gs na, One Western Visayas na. Alas 5 Gs na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, mga konsumidor padayon nga nagapanghakroy sa presyo sang karne sang baboy sa mga merkado. Presyo sang karne sang baboy sa Iloilo nagapabilin sa 400 pesos kada kilo, apisar amat-amat na nagadamo ang supply sang baboy. 109 ka modified mufflers nga nakumpiskar sa Iloilo City, ginan pangguba sang Iloilo City LGU. Gahod nga ginatugas sini ginareklamo sang pila ka residente. Lalaki nga ginaligar gabunan nga kawatan, gintiro patay sa Barangay 27, Bacolod City. Presyo sang gatong magasaka sa masobra piso sa Martes, Mayo 20. Ka-dry season, nagahilapit na nga matapos uno sa Pag-asa. Mataas nga heat index, padayon nga mabatsyagan sa Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, supply sang baboy sa Western Visayas nagaamat-amat na damo. Apang sa piyak sini, presyo sang baboy nagapabilin nga mataas. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Yara sa gihapon sa 400 pesos ang kada kilo sang unod kag liempo sang baboy sa Iloilo Terminal Market. Ini sa piyak sang pahayag sang Department of Agriculture 6 nga amat-amat na nga nagabalik sa pagsagod sang baboy ang mga backyard hog raisers. Ang presyo sang live weight nagpanaugman suno sa DA. God, 260 ang live weight sang baboy. Pero subong nagdugo na 225 to 230. So that means nga nag-amat-amat na saka ang supply. Apang suno sa mga negosyante, maiwat sa gihapon ang supply sa rehiyon. Gani sa iban pa sila nga lugar, nagakuha sang baboy. Mataas ang price naman sa baboy sa lamisa. Alin na doon sa slaughterhouse, bayad ka to iyaw, transportation. Pag-abuti kargador. Hindi mo nakuha kung hindi sa mga negosyo. Ang iban nga konsumidor nagalalain bangod wala na naganubo ang presyo sang baboy. Nagamahal na gid man ang tanan, pero wala man ta mo. Samtang gindula naman sa Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o kun MSRP sa baboy sa Metro Manila kasunod sang reklamo sa mga negosyante nga apektado sang African swine fever. Wala naman sa may ginpatuman nga MSRP sa baboy sa rehiyon bangod wala man sa rekomendasyon sa Local Price Coordinating Council. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, masobra, isa kagatos ka modified muffler ginpanggubas ang Iloilo City LGU. Kagahod sa mga muffler, istorbo sa mga residente. Si John Sala nakatuto. Mahamuok na kuno kung kaisa ang tulog ni Nanay Lilia kag sang iya pamilya. Apang tiod nga mag-agi ang nagahagunos kag magahod nga motorsiklo, nagakabugtaw sila sa ila mahamuok nga katulugon. Ang malala pa suno sa iya, kung kaisa, kaagahon pa nagalabay. Siyempre, disturbo eh. May bata pang daan na gamay, gagakibot. Mismo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang nagakapirwisyohan man kuno sa mga magahod nga modified muffler. Ang akon katulugon, isa na sa ginataplat sa magahod ni muffler, kay balaan man ninyong balay ko sa ikanlit sandalan. Base sa Anti-Modified Muffler Ordinance ang syudad sang Iloilo ang mga muffler nga nagalabot sa masobra 99 decibels sa katunog ang ginadumilian. Halin Enero tubtub sa mga bulan sang Mayo, naglabot sa 109 ka mga modified mufflers ang ginpangkupiskar sang Iloilo City TTMO kag sang Iloilo City Police Office. Sa ceremonial destruction kay ina sa Iloilo Freedom Grandstand ang mga ini ang ginlasak sang pison. Coastal Road, no, part sang Haro, ining area sang Lapas kag ang amoy kag Aribalo, no, amuning area nga within madamo kita sang na-confiscate. Kabahin sang ordinansa ang pagdumili sa mga shop nga nagabaligya sang mga magahod nga muffler. Suno sa staff sa isa ka motorcycle parts shop kay ini sa Haro, kung kaisa may nagapamangkot pa sa ila kung naga-install sila. Apang bangod sa kasuguan, ila ini ginabalibaran. Hindi ta na pwede nga sigyon kay karon mabawian man ta sang ano ni mayor sang aton nga tawag na lisensya.
Mas pagahugton pa sang City TTMO pagpatuman sang kasuguan, ilabi na nga madamo sa gihapon ang nagalapas sini. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, mga kapuso, lalaki nga ginaligar gabunan nga kawatan, gintiro patay sa Barangay 27. Si Adrian Prietos nakatutok. Napuhag ang mga residente sa Barangay 27, Bacolod City sang may mabatian nga kinagamok haglag sanay sa mga kalalakihan pasado las 10 sa gabi. Matapos ang nabatian nga lupok sa pusel, nasapuan nga dugoon kag nagahpa ang 27 anyos sa si Cesar Zamora. Patali igo sa ulo ang naagom sini. Antes pagintiro patayng biktima, ginapahayag kagin pulihan na inikastigo base sa nakitan nga mga pilas sa ilawas. May old grudge ni sila suno sa aton nga pag-usisa. Kag ining biktima gali prior sa ining pagtiro, dogin pulihan pa ni siya. Tangon may mga lagob to yung parts ng lawas kag may pilas ang kamot. Sunod pa do may baseball bat ni nga dala ang suspitsado kag nag-try po ni siya dalagan palagyo. Residente sang barangay handumanan ng biktima kag ginapahayag nga may madamong records sang pagpangawat. Apang masamiman nga makagwa sa presuhan bangod wala may nagapasaka formal nga reklamo. Sa eksklusibo nga interview sa news team sa utod sang biktima, apisar kuno nga makalamgid man ang kamot sang yautod. Hindi kuno nagakaangay nga patsyon ini. Galandain kami tani bala ang tablang tiro tani balahaw tani gin kastigo malang or ano para bala nga gitagaan ang leksyon ng bala tani gin patay haw. Malawig na nga tion nga wala kuno nakapauli sa lugar ang biktima. Nang wala kami kabalo kung ano kundi na sa kadto dulo baga kung layasan sa nga mga bata mo. Kiban hindi man siya hindi man siya mentally nga kabatan gid Hindi man niya malain na mangud namon mo. May duha kapakete sa ginapatyan Cebu nga nakuha sa shorts sa biktima. May natumod na nga mga sospek ang kapulisan apang napaslawan sila nga madakpan kagabi. Ginahikot ng kaso nga murder. Upon, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, dry season, malapit na lang matapos suno sa Pag-asa. Apang mainit nga panahon, padayon nga mabatsyagan sa Western Visayas. Department of Health 6 may pahanumdum sa publiko agud makalikaw sa mga pamalatian. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City. John? Jert, naandan nga sa last week of May, tub first week of June, nagatakop ang dry season kag nagatransition sa wet season. Apang subong tuman sa gihapon kapaang ang tiyempo diri sa Iloilo City. Bisyo sang una ni Lola Imperatriz nga maglagaw bisan udtong adlaw. Apang subong, bangod sa tuman kainit. Sa pagwa pa lang sini sa Iyabalay, nagatulo na kanong Iyabalhas. Sang una ya, ang init ya, bisan hasta maghapon, painit mo, way kagid ya makuanan niya. Mabatyagan nga may kuan ang kalawasan mo, subong ya, gamay lang nga init ya, galingin na ya ulo ko ya. Suno sa Pag-asa, nagahilapit na ang wet season no kung tag-ululan. Apang yara sa gihapon sa 41 to 43 degrees Celsius ang heat index sa syudad sang Iloilo. Ang malain pa diri, posible nga maglapot pa ini sa 44 to 46 degrees Celsius. Even though gaamat-amat na damo ang mga pag-ulan naton, prevailing gyapon ang aton nga hangin nga easterlies. Kung sa diin amon ning hangin nga easterlies ang gadalas ang mainit kag mapaang nga panahon or sa day mainit or mapaang nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Visayas yara sa top 5 sa mga nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon ang hypertension. Apisan nga hindi direkta nga makatugas ang hypertension ng tuman kainit ka tiyempo. Dako naman ang kontribusyon sini sa pagsaka sang blood pressure nga posible halinan sa nagkalain-lain nga mga balatian. After sina kung taman gid ka tuman gid ka taas, mahimo siya nga stroke, mahimo siya nga heart attack, mahimo siya cardiovascular na nga accidents. Sa nagligad nga 2024, naglabot sa 274,599 ang mga hypertensive individuals sa Western Visayas nga nagaedad 20 anyos pasaka. Gani abiso sang DOH 6 sa publiko. May regular check-up pagid sang imo nga blood pressure. Number 2, kung known hypertensive ka, kinahanglan siguraduhon mo nga imnon mo gid ang imo nga bulong. Kag number 3, biskan sa diin man siguro naton tan-awon because of the high heat index naton, kinahanglan keep ourselves hydrated. Jert, suno sa Pag-asa, apisar nga nagsugod na ang pag-inulan
kaangay na lang subong nga medyo magalom. No? Paglapot naman liwat sa udto, hasta after lunch, ara na naman ang mainit nga tiyempo nga nagalapot sa 43 degrees Celsius. Gani paghalong ang ginapanawagan sa mga eksperto. Jert? Maraming ganyan salamat sa update, Kapuso John Sala. Mga kapuso, natapos na kagabi sa National Board of Canvassers ang pag-isip sa mga boto para sa senatorial elections sa nakaligad nga May 12. Base sa National Certificate of Canvass, nagpanguna si re-electionist Senator Bongo nga nakakuha sa masobra sa 27 million votes. Pangadua si Anay Senador Bam Aquino nga may 20.9 million votes. Pangatlo naman si re-electionist Senator Ronald De La Rosa nga may 20.7 million. Sila ang ginasundan ng Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, kag Amy Marcos sa top 12. Nagapanguna naman sa mga party list ang akbayan nga may boto nga 2.7 million. Pangpituman ang Uswag Ilonggo party list nga nakatigayon sa kapin 700,000 votes. Atensyon sa mga kapusutang motorista, magpanghanda na sa kinalauman ng pagsaka naman sa presyo sang gatong sa madason nga simana. Base sa datos na gikan sa Department of Energy, ang presyo sang diesel ang posible magsaka sang piso kag 50 sentimos tubtub 2 pesos kada litro. Ang presyo naman sang gasolina, ang ginalauman nga magasaka sang 95 sentimos tubtub piso kag 40 sentimos kada litro. Piso kag 30 sentimos tubtub piso kag 40 sentimos naman ang igasaka sa kada litro sang kerosene. Ipatuman ang oil price adjustment sa Martes, Mayo 20. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nagdaog sa eleksyon sa pagkaalkalde sa President Rojas Capiz, nagapangatubang sang reklamo, pangud ginaligar nga ini ang magapungko sa ika-4 na nga sunod-sunod nga termino. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Mayo 13 sang ginproklamar bilang tagdaog nga alkalde sang President Rojas Capiz si re-electionist Mayor Celeste Escolin. Inisapiak sang petition for cancellation sang Certificate of Candidacy sang alkalde nga ginpasaka matapos magsumiter ini sang iya COC sa Oktubre 2024. Ginapahayag nga naglapaw ini sa term limit sang isa ka elected official. Matandaan nga ginsuspender sa Escolin sang Office of the Ombudsman sa sulod sang 3 ka bulan bangod sang kaso sa simple misconduct. Ang suspension ang nag-epekto sang bulan sang Pebrero. Apang sa piyak sini, nangin madinalagon sa gihapan ng alkalde sa nakaligad nga eleksyon 2025. Ang former punong barangay man, no, duwa ka kapitan ang nag-file sang petition. Pero actually sinugo man lang sila. Nagpanindugan si Escolin nga interrupted o kung nautod ang ulihi sini nga termino bangod sang suspension kung sa din wala siya sang sweldo sa sulod sang 3 ka bulan. Gin paintinti man naton nga ang aton term na interrupt, no, why nato natapos, why nato na straight ang aton 3 consecutive terms bilang mayor sa banwa sa President Rojas. Sunod sa Comelec Capiz, magapungko si Escolin nga alkalde samtang wala pa sang desisyon nga ginpagwa ang Comelec Central Office. In as far as the provincial office of Comelec is concerned, bali kay wala man na yan sa amon nag-agi, kundi in direction na yung file sa Manila. Pero kung i-base naton ang fact that na ano siya na proclaim being syempre the winner or the winning candidate sa pagka-mayor sa President Rojas, meaning sina wala man wala order of suspension of proclamation bala. So, it is safe to say na depending pang case niya. Ginatunguan pa sang news team nga makuhaan sang bahin ang mga petitioner batok sa alkalde. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Duha ka minor de edad nga lalaki patay matapos mabungguan sang truck nga may karga nga tubo ang computer shop sa Banwa sang Murcia. Si Aileen Pedreso nakatuto. Naglabot sa 2 ka oras ang ginpatigayon nga retrieval operation sa mga katapos ng DRRMO kag barangay. Matapos aksidente nga mabungguan ang computer shop sang truck nga may karga nga tubo sa barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental, alas 3:30 Huwebes ng hapon, Mayo 15. Patay sa aksidente ang 16 anyos nga si Ethaniel Himungala nga naipit sa sulod sang computer shop. Patay man ang isa pa ka biktima nga si Rainiel Silva, 14 anyos, nga nagtabog bangod sa impact sang pagkabunggo. Yung mga biktima
nagahampang dito sa isa ka computer shop. Ang truck halin dito sa babaw, nagkuha siyang tubo. Santo sa payag sa driver sa truck na si Jerry Liamado, 50 anyo sa kapulisan. Padulong ini sa proper sang Banwa. Sang maliko na sa kurbada nga dalan, nawalan ini sang preno kag nagdulhog diretso sa computer shop. Sa iya, mag-agi siya sa area. Kinanglan niya pa anay mag-atras gamay pabalik nga pataklad. Tapos maabante para makabalik sa iyang sa kumbaga makasulod gid siya sa dalan. Sang gaman yung versa nga nakaatras na siya suno sa iya. Kag di ana na siya magabante, nadula ang iyang preno. Tuma naman ang kasubo sang amay nga si Albert sa nadangatan sang anak nga si Ethaniel. Nakibot ko nga damo na tao. Damo mga motor. Di lang tao ko muna may nagambal sa akong sunyang kaisa ko nga bata mo patay na. Kusa ko basak dito. Sa akin siya tama Si Annalyn, iloy sa isa pa kabiktima. Makapila na kabeses kuno sini nga ginhambalan ang anak si Rainiel nga hindi na maghampang sa nasambit nga computer shop. Apang nagbalik gyapon dito. Wala ko kapalo kung maano ko to sa sentro. Namati lang siya. Namati lang siya. Kung kabalo lang kung alas yan lang ito nga pagkita. Tani sa akong impunggan ko siya. Preso ang driver sang truck sa Murcia MPS nga nagpaiway na nga maghatag sang pahayag. Tungod sa kapigaduhon, wala na sang plano nga magpasaka sang reklamo ang mga pamilya sa duha ka biktima. Plano sang barangay nga magbutang sang signages sa lugar agon malikawan nga masulit ang aksidente. Imo ang ginanamon sa sang signage, kag tapos hindi ginasya namon pag i-allow da ang mga pamalay. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Papat ka persona pilason sa nabungguan sa motorsiklo ang tricycle sa Tigbawan, Iloilo. Samtang rider pilason sa nakabunggo sa nagasugatang nga auto sa Oton, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Nagapa sa dalan ng driver sa motorsiklo ginkilala kay alias Greg, 55 anyos kag residente sa barangay Cordova Norte, Tigbawan, Iloilo. Ini matapos na bungguan siniya ginasundan nga tricycle sa barangay Bagumbayan, Tigbawan, Iloilo pasado alas 8:30 kagabi. Bago sa impact na pilasan ng driver sa tricycle nga si alias Victor. Ang mga pasahero siniya sa alias Romar, 45 anyos kag pulo ka tuig nga bata nga lalaki nga lunsay taga barangay Botong Uton ang nasamaran man. Trustworthy sila nga ay pabalik sa Banwa, pero sa labot sa may ganyan sundan sila. Sa Bumbayan, binungguan isang motorsiklo ang bulit na porson sa sikat kag nabaliskagid ni. Yara na sa maayong kaimtangan ng mga sakay sang sikat samtang kritikal naman ang driver sa motorsiklo. Samtang pilaso naman ang 58 anyos ka driver sa motorsiklo matapos nakabunggo sa nagasugatang auto sa barangay Poblacion South Oton, Iloilo kahapon sang hapon. Nakaagom sang kapilasan sa lawas ang biktima kilala kay alias Ed, 58 anyos, sang barangay Barok, Tigbawan, Iloilo. Ang biktimang yara sa karon ginabulong sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City. Ang driver sa auto ginkilala naman kay alias Joe, 37 anyos, ang Iloilo City. Base sa investigasyon sang Oton Police, padulong sa banwa sang Tigbawan ang biktima kag pakadto naman sa syudad sang Iloilo ang auto. Ginapayag nga nag-agaw ang motorsiklo sa linya sang auto nga naging kabagdanan sang aksidente. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, guilty beyond reasonable doubt sa 3 ka-counts ng cyber libel ang broadcaster nga si Salvador Capulot Jr. ukon June Capulot. Ini ang naging desisyon sang Regional Trial Court Branch 34 matapos siya ang gimpasakan sang kaso sang isa ka kontraktor sa gimaras nga si Sharico Salcedo. Sunod sa legal counsel ni Salcedo nga si Attorney Aida Rose Villanueva, ginwaragwag ni Capulot ang pagpakalain sa tagreklamo sa 3 ka episodes sang isa ka programa sang media outlet nga ginatrabahuan sini sang September 5, September 25 kag October 8, 2020. May penalidad ang nasambit nga kaso nga pagkapreso sa sulod sang 6 ka bulan kag 1 ka adlaw, tubtob 2 ka tuig kag 4 ka adlaw. Ginmanduan man sa korte si Capulot nga magbayad sang damages kag iban pang gastos kaangot sa kaso. Gintingwan sa news team nga makuha ang bahin ni Capulot apang nagsabat ini nga may panugyan ang iya abogado nga hindi anay magpagwa sang statement. For example, gintawag niya nga addict, tapos nag-claim siya kuno nga nagapang-bribe, nagasuyop. So these words were defamatory, nakakos sang syempre pagguba sa reputasyon sa among kliyente. Partially damaged ang isa ka balay sa barangay Sambagharo matapos nasunog mga alas 9 kay inasangaga.
Suno sa tag-iya nga nagpakilala lang kay Alma, ang kalayo ang nagalin sa dapong sini sa likod sa iya kusina. Wala kuno niya ini mabantayan bangod may ginhimo siya sa ato mga bahin sa iya balay. Wala man sa nasamaran sa insidente. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang gintunahan sang sunog kag ang kahalitan nga gintuga sini. Nakagawa na sa ospital ang 37 anyos nga si alias Boklon sa barangay Palagon, Pavia, Iloilo. Matapos nga mabunan sa pila ka beses ang iya duha ka kasilingan. Ang mga sospek ang ginkilala kanday alias Ray kag Roland nga residente man sa among barangay. Ginahikot na ang pagpasaka sang kaso nga frustrated homicide pinaagi sa regular filing. Daan nga hiligutanon ang ginatudlo nga motibo sa insidente. Patay ang isa ka CAFGO member nga ginkilala kay alias Jury, 54 anyos, sang ginpaarakan lutang samtang sakay sa motorsiklo sa barangay Tabunak, Tuboso, Negros Occidental. Nakaangkon sa mga pilat sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Gilayon nga nagpalagyo ang mga suspect. Na-recover sa crime scene ang 19 kmt shell sang 9mm nga armas. Sa ginpagawa nga statement sang NPA Northern Negros Roslyn Genpelia Command, ginako nila ang pagpatay sa biktima bangod ginalagar nga nagaserbi ini nga asset sang militar sa lugar. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Bacolod City Enro na budlayan nga mangkakas ang campaign posters nga ginpahamtang sa matagas nga kahoy kag building. Si Adrian Prietos nakatutok. Sa bantas ng Bacolod Environment and Natural Resources Office, kapin-anom katonelada nga campaign material sa syudad ang kinahanglan nga mapangkakas. Ini maluwas pa sa mga malayo kag maligwin nga area sa syudad. Ang mas ginapaligban sang Benro, ang mga tarpaulin sa ibabaw sa matagas nga puno sang kahoy, building, kag pati sa mga flyover. Palaligban man ang mga papel nga ginpangtapik kag dapat kiskison. We already coordinated with the RRMO and City Engineering Office kay sila may mga cherry picker ni sila, may mga hagdanan nga tag-as. We will have our synchronized and simultaneous operation backlash is we have to follow the Fair Election Act. May kapin 800 kilos na nga natipon ng Benro. Ang magkahoy isang tarp ang ginahimo plant guard. Ang iban, ginahimo banig, agod mapuslan. Waste materials na siya, gin kami ang naghauling para magamit manamon, mapuslan taman. O ti subong inang mga kuana o ginahimo na namon do banig. Sining weekend, ikasang interagency oplan baklas upod ng LGU, DILG, Negros Power, Barangay kag Comelec. Ginapanawagan man ang mga youth group kag student volunteers nga magbuli. Base sa Section 3 sa Comelec Resolution number 10924 kag sa Omnibus Election Code, ang pagpabilin sa campaign materials pagkatapos ng eleksyon ang ginakabi nga violation. Ang mga kandidato nga magpakita sa premature campaigning ukon post-election campaigning posible nga magapangatubang sa administrative kag criminal liability. Ginahingyo sa Comelec ang tanan nga kandidato kag supporters nga magbulig sa pagpanghimo sang campaign materials bilang respeto sa eleksyon kag sa mga botante. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, Thanksgiving Mass para kay Pope Leo XIV, ginhiwa sa University of San Agustin sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Napuno sa mga estudyante kag manunudlo ang cover gym sa University of San Agustin sa ginpatigay nga Thanksgiving Mass para kay Pope Leo XIV, ang bago nga Santo Papa nga nagbulos sa nagtaliwan nga si Pope Francis. Is a relatable persons of different levels, possesses the communication skill that comforts because he has the heart for the people he served in the missions. Ginapabugal naman sa mga Agustinian nga si Pope Leo XIV, ang isa ka Agustinian priest kag anay Prior General sang Order of St. Augustine. I'm very happy, ka-grateful nga ang aton nga Santo Papa is isa ka Agustinian priest. I hope lang nga ma-embody gid ni Pope Leo ang three core values sa mga Agustinian, which is the Unitas, Veritas, and Caritas. Si Pope Leo XIV ang ika-267 na nga Santo Papa sang simbahan Katoliko. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Mga kapuso, wala sang low pressure area o kung bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero lamon o kung lauman gihapon ng pagulan sa iban pa nga lugar. Tungod ina sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ sa Mindanao, Eastern Visayas kag Palawan. Posible nga mahimo nga LPA gani padayon nga ginabantayan sa Pag-asa. Easterlies naman ang nagaluntad sa iban pang nga bahin sang pungsod nga magaresulta sang mainit nga panahon kag isolated thunderstorms ilabi na sa hapon. Sa heat index forecast sang Pag-asa, naka-eksperyensya sang danger level nga init ang 23 ka lugar sa pungsod subong nga adlaw. Base sa datos ng Metro Weather, tubtob sa kasarangan nga ulan ang pwede nga maeksperyensyahan sa halos bilog ng Western Visayas sa hapon. Ilabi na sa mga probinsya sang Antique, Capiz, kag Negros Occidental. Posible man ang pagulan sa iban pang bahin sang pungsod. Pagulan sa pila ka lugar sa Negros Occidental nagresulta sa muddy stream flow sa banwa sang La Casillana. Si Adrian Prietos nakatutok live. Adrian? Maraming salamat, Jert. Mga kapuso, ginakaalarma karon sang La Casillana LGU sa Negros Occidental ang na-record niya fish kill sa pila ka suba sang Banwa Tuga sang muddy stream flow nga resulta naman sang liwat nga paglupok sang bulkan Kanlaon. Nagluntad ang muddy stream flow subong adlaw sa banwa sang La Casillana. 3 adlaw matapos naglupok ang Mount Kanlaon. Sunod sa Office of Civil Defense na siplatan ang muddy stream flow sa Buhangin River sa bahin sang Barangay Robles. Sa datos ng MDRMO, may 4 ka mga barangay ang apektado. Sunod sa FIVOX, ang pag-ulan-ulan sang tinilikdan yung mga inadlaw ang kabangdanan sang muddy stream flow apang kung ipaanggid sa muddy stream flow sang Hudyo, mas malabdaw ang subo. Kahapon sang kagabihon may ara man kita nga mga na monitor man nga mga pag-ulan. So ini siya nga mga pag-ulan pwede nga amuning pwedeng nagduga sa sini nga muddy stream flow. Samtang may nakitaan nga mga isda nga nagkalamatay sa suba suno sa MDRMO, ginabisuhan ng mga residente nga likawan ang pagkuha sang tubig sa suba kag siguraduhon nga pabukalan ang tubig nga gamiton sa panimalay ilabi na ang ilimnon. Ginapaalerto man ang mga nagapuyo lapit sa suba. Madumduman nga 2 ka barangay sa La Casillana, Negros Occidental ang may pinakadako nga halit sa agrikultura sa pinakauli nga paglupok sang bulkan. Malapit 4 ka hektarya sang humayan sa barangay Sag-ang kag Kamandag sa La Casillana ang pinakanahalitan. Ginatutukan sang OCD-NIR ang livelihood training sa mga apektado nga residente. Mas damo ang visible nga pyroclastic density current nga nagwa no mga 2 kilometers nang estimated nila nga nadabot sang sang PDC. Mas dako-dako ang vegetation ang naapektuhan. Plus syempre ang ang sa above. Suno sa OCD Negros Island Region mag-convene sa bunga hapon ang Task Force Kanlaon, Provincial DRMO, kag patiman kaupod ang La Casillana MDRMO agud matutukan kung maluwas sa banwa sang La Casillana may iban pagid nga lugar sa Negros Occidental ang naka-record sang fish kill di gani sang muddy stream flow. Kag inang latest ikan diri sa La Casillana, Negros Occidental. Jert? Madamo gid nga salamat sa update. Kapuso Adrian Prietos kag halong kamudera. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kag hibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.